He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. Having debunk the fake news of Malacanang, malinaw po kung sino ang nagsisinungaling. Malinaw po kung sino nagpapalaganap ng fake news. Ang usapin po dito ay ang Bicameral Conference Committee final report. Ito po iyon, puno ng blanco. Ayan o, blanco, paano mo lalabanan ito? Dokumento ito galing mismo sa House of Representatives. Welcome back po sa Pilinfo TV. Once again, ang ating pong background ay ang hagdang-hagdang palayan ng Ifugao. Kung di pa ho kayo nag-subscribe, pakiclick na yung subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong updated. Paki-follow din po ang ating Facebook page. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang mainit-init pang balita, ang tinaguriang defective or invalid na 2025 budget dahil ang BICAM report na sinubmit kay BBM for signature eh marami daw blanco. So sino daw kaya ang naglagay or nag-fill in the blank sa BICAM report na naging GAA after pirmahan ni Marcos Jr. At yung isa naman ang panukalang batas ni Risa Hontiveros na masyado ring kontrobersyal pero tahasang sinabi ni Marcos Jr. na ibibito niya pag nakarating yan sa opisina niya. So panoorin po natin. So, tinawag pong sinungaling ni Marcos Jr. si former President Duterte. Bakit nga ba? Panoorin po natin. Sir, kunin lang po namin yung reactions niyo regarding reactions niyo, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang ganito, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisiin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko, kasinungalingan yan. That's my reaction. Sir, regarding po sa possible... So lumalabas, ang sinasabi ni Marcos Jr. na wala daw blanco yung GAA na pinirmahan niya. Mukhang di niya naintindihan or napanood yung podcast nila former president. Kasi ang sinasabi nila former president, yung BICAM report na pinadala sa Malacanang ay may mga blanco. Hindi yung GAA mismo. Na-clarify po sa atin yan ni Attorney Vic Rodriguez. Ito na, lagot ka kay Attorney Vic Rodriguez. Bistado ka ngayon. Blanco. Magpupunta tayo dyan. Ito na nga po yung ating pag-uusapan. Yung blanco. Ang dami pong blanco. Ulitin ko, hindi pwedeng blanco po kasi ito mga kababayan. Sapagkat sinabi na nga ng saligang batas, tanging ang House of Representatives o yung mababang kapulungan lamang ang may karapatang magpasa at magmula ang lahat ng appropriations bill. Huwag na po natin pag-usapan ng tariff, revenue, hindi po yung mahalaga yun. Ang pinag-uusapan po natin yung budget, yung appropriations bill. So, sino ang naglagay ng mga halaga rito? Kung ito'y iniwan na blank at ito po ang final na report ng BICAM, ayan po, pirmado nila eh. Pumipirma po ng blankong check yung mga ito. Delikado tayo rito. Kay Kikay, ayan po, panay blanco. Huwag ko kayo masyadong maniniwala doon sa napapakinggan nyo. Ayan po, pinakikita ko sa iyo blanco. Yan po, blanco. Sino ang
nagpuno ng blankong ito. Again, kahit sino pa yan, ang tinatawag po natin doon sa Bicameral Conference Committee ay yung third house o yung third chamber. May lower chamber, may upper chamber. Nakialam po itong Bicameral Conference Committee, kaya tinatawag siyang third chamber. Unconstitutional po yan. Kay Laila Pag, sino po yung tinutukoy nyo na fourth chamber? Darating tayo dyan, Laila Pag. Meron po fourth chamber. Sino yon? Hindi rin po natin lahat alam, sapagkat yun ang dapat nating singilin. Sino ang nagpuno ng mga blankong ito? Tapos na po Pirmado na. Sarado na. Yung committee report, tapos na po. Hindi pwedeng itanggi ito, pirmado At ito pong kopyang ito ay hindi lamang si Congressman Sid O nga bang may kopya. Ito po ay pinadalhan ang lahat ng mambabatas at pinadalhan ang lahat ng senador via email. So public document po ito. Bakit po kinakailangan exclusively mag-originate ang appropriations bill sa House of Representatives? Sapagkat po mas marami sila. Ang assumption po ng ating saligang batas, ang assumption po ng batas, since mas representative kayo ng tunay na sentimiento ng mamamayang Pilipino, dapat diyan nagmumula yung appropriations bill. Dahil mas nararamdaman ho nila Alam nila yung mga pangunahing pangangailangan ng sambayan ng Pilipino. Kaya po sa kanila nagmumula. However, yung Senado maaring mag-approve o kaya makipag-usap sa kanila, mag-disapprove o kaya mag-reconcile po sila. Yun lang po ang purpose ng Bicameral Conference Committee. Subalit, blanco. Comes now the most difficult question. Sino ang nag-fill up ng mga blankong ito? Hindi po maaari yung chief of staff ng mga kongresista at mambabatas. Lalong hindi po pwede yung kung meron man silang itinatag na technical working group. At lalong hindi pwede kung executive department ang nag-fill up nito. Bawal ho yan sapagkat malinaw sa ating saligatas. All appropriations bill shall originate exclusively in the House of Representatives. Ang basihan po niyan ay Article 6, Section 24 of our Constitution. And I challenge anybody, bisitahin po ninyo yung ating saligang taas nang mahimasmasan po kayo at matauhan po kayo na sadyang illegal itong 2025 budget na pinirmahan ni Bongbong Marcos. Ito na po, yung ikatlong unconstitutionality. Sino ang pumirma o sino ang naglagay ng mga halaga sa mga blankong ito? Hindi ho kasi pwede, malinaw po rito Sa omnibus motion, meron po nakalagay dito sa kanilang, ito po lahat galing sa kanilang report. Sabi po sa kanilang omnibus motion, yung technical staff ng House Committee on Appropriation and the Senate Committee on Finance, ito na nga po yung Vice Cam, are authorized to effect, pakinggan ho nyo yung technical staff po nila, binigyan nila ng otoridad, na to effect corrections lamang, of typographical, grammatical, and printing errors. Yan po ang malinaw dito. Ang pwede lang nilang punan o tamain ay yung mga effect corrections of typographical, yung spelling, halimbawa. O kaya yung mga grammatical, mali po yung English. O kaya yung mga printing errors. Pero hindi po nila pwedeng pakialaman yung halaga nito. Hindi po nila pwedeng lagyan ng kahit magkanong halaga, kahit 1 sentimo ang mga blankong ito. Bawal po yun, illegal po iyon, unconstitutional po iyon. Now, having debunked the fake news of Malacanang, malinaw po kung sino ang nagsisinungaling. Malinaw po kung sino nagpapalaganap ng fake news. Ang usapin po dito ay ang Bicameral Conference Committee Final Report. Ito po iyon, puno ng blanco. Ayan blanco, paano mo lalabanan ito? Dokumento ito galing mismo sa House of Representatives. At lahat ng congressman at lahat po ng senador ay may kopya nito. Ito ang dapat ipaliwanag
ng Kongreso. Ngayon, nakikialam ang Executive Department. Baka ho, meron silang alam na hindi natin nalalaman. Baka po, meron silang kinalaman sa pagbubuo ng mga halagang ito. Bakit po importante? Kasi tingnan ninyo, blanco. Pag blanco, paano ka nakabuo ng budget na ang halaga ay 6.32 trillion pesos? Saan galing yung 6.32 trillion pesos? Ulitin ko, kahit po yung mga mag-aaral sa elementarya, yung basic math, 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. Pero kahit po kayong napakatatalino nyo ng lahat na nakasubaybay po sa akin, sagutin po nyo ito, 3 plus blank, magkakanong lalabas ang halaga? Ang hirap po sagutin, hindi ba? 3 plus blank, ang lalabas sa halaga ay magkano? Hindi po natin matiyak. Yun po ang nangyari dito sa 2025 budget. Itong mga blankong... So ayan, malinaw po. Ang sinasabi ng grupo ni former President, yung BICAM report, maraming blanco, hindi yung GAA, hindi yung pinirmahan ni Marcos Jr. So kailangan ipaliwanag ito ng Kongreso at pati na rin ng Senado kasi pumirma ang mga senador. Pero si Senator Bato at Senator Bongo hindi pumirma dyan. Tutuloy po natin yung press briefing ni Marcos Jr. kung saan medyo or talagang malulungkot dito si Risa Hontiveros. Bakit kaya? O, sige, panoorin natin. I was asked last Thursday on what my opinion was on sex education in schools. And I stand by my answer that sex education is extremely important. When I was talking about sex education, I remembered our sex education when I was in school. At ang itinuro sa amin ay anatomy. What is the anatomy of male and female reproductive systems? Naalala ko pa, nanood kami ng video ng mga cell na nagdi-divide para maging baby. Yun ang tinuro sa amin. Kailangan talagang malaman ng mga kabataan yan. However, over the weekend, I finally read in detail Senate Bill 1979. And I was shocked and I was appalled by some of the elements of that. Because this is all this woke that they are trying to bring into our system. You will teach four-year-olds how to masturbate. That every child has the right to try different sexualities. This is ridiculous. It is abhorrent. It is a travesty of what sex education should be to the children. What about the parents? Wala na silang karapatan na silang mag-decide kung ano at kailan tuturuan yung bata. I'm a parent and I'm a grandparent. So I feel very strongly about this. So, let me be very, very clear. I still believe that sex education, in terms of teaching kids the anatomy of the reproductive systems of male and females, is extremely important. The consequences of early pregnancy, the prevalence of HIV, kailangan ituro lahat yan para alam ng mga kabataan. Pero yung mga sinama nila na mga woke na absurdities are abhorrent to me. And I'm already guaranteeing, hindi pa napasa ito, pero if this bill is passed in that form, I guarantee all parents, teachers, and children, I will immediately veto it. Thank you. Okay, samantala, ganito naman na dinipensahan ni Risa Hontiveros ang kanyang panukalang batas. Ito ay matapos na napakarami ang kritiko. Hanggang sa nagsalita na nga itong si Marcos Jr. na ibibito niya kung sakaling makarating sa kanyang opisina itong panukalang batas na to. Emergency.
2019 pa lamang ay tinukoy na ng NEDA o National Economic and Development Authority na isang national and social emergency ang maagang pagbubuntis. Yan ang dahilan kung bakit tinatrabaho natin sa Kongreso ang Prevention of Adolescent Pregnancy Bill upang matulungan, masuportahan at maprotektahan ang mga kabataan. This bill isn't just necessary, it's urgent. We cannot ignore this issue anymore. Bilang may akda ng bill, nakakagulat at nakakagalit ang mga kasinungalingan na kumalat sa social media laban sa panukalang batas na ito. We all want what's best for our children, but outright lies, misinformation, disinformation, and promoting fear can lead to more harmful decisions about our teens' lives. Nililito lang nila tayo. Ngayong umaga ay kaklaruhin at iwawasto natin ang napakaraming mali-maling impormasyon tungkol sa panukalang batas na ito. Kasama ko rin sina Yusek Angelo Tapales ng Council for the Welfare of Children at Dr. G.P. Perez, dating Executive Director ng POPCOM, upang ipahayag ang kanilang suporta sa ating talakayan. Alin nga ba yung mga mali-mali? Una, walang anumang probisyon tungkol sa pagtuturo o paghikayat ng masturbation sa mga batang edad 0 to 4 years old o yung magtuturo daw di umano ng bodily pleasure sa mga batang 6 to 9 years old o ituturo din daw sa bata na may sexual rights sila. Absolutely none of these concepts exist in our bill. Those lines in their supposed rebuttal are complete and total fabrication. Ikalawa, hinding-hindi ginagamit dito sa Pilipinas yung pinipilit nilang standards for sexuality education in Europe. Hindi din po ito ang reference sa comprehensive sexuality education, kundi ang responsible parenthood and reproductive health law na matagal nang naipasa. Kaya makasisiguro tayo na sang-ayon nito sa ating konstitusyon. Wala ring sinasabi sa bill na kailangan sundin ang mga patakaran sa ibang bansa. Kaya maling-mali talaga yung mga post nila na unconstitutional daw ang Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Ikatlo, isa pang fake news na kung ang bata ay sexually active, hindi na daw pwedeng sabihin sa mga magulang. Kung saan nila nahugot yan, hindi ko alam. Dahil walang batas o anumang polisiya sa Pilipinas ang magtatangkang magbawal sa mga magulang na gumabay sa ating mga anak. In short, I can confidently say these outrageous claims from Project Dalisay were pulled out of thin air. May national emergency na nga. Ang inatupag pa nila ay pananakot sa mga Pilipino. Enough is enough. Okay, sorry ka na lang, Risa. Kahit na anong depensa pa ang gawin mo, ibibito yan ni Marcos Jr. So ano po masasabi niyo sa inyong napanood ng video? Paki-comment na lang po. Paki-like and share na rin po para maraming makapanood. Salamat po.